Sa dialogo ni Pangulo Aquino sa mga grupo na manggagawa ng bisperas ng Labor Day, sinabi niyang napapanahon na para taasan ang kontribusyon ng mga miyembro ng SSS. Makailang beses na daw kasing tumaas ang pensyon pero 2 beses pa lang tumaas ang contribution rate mula pa noong 1980. Kaya naman nanganganib daw na mabangkarote ang SSS. At kaugnay po niyan, makakusap natin ng SSS Vice President for Public Affairs and Special Events, Marisu Bugante. Ma'am Marisu, good morning po. Good morning, Igan, at lahat ng mga nanonood. Magkano ba ngayon ang financial na nandyan po sa SSS ngayon? Batay po sa mga kontribusyon. Magkano hawak yung pera? Ang atin naman pong total asset, kung tinatanong ninyo, ay 350 billion sa ngayon. 150? No, 300 billion. Billion, yes. Okay. Kung hindi mo magtataas ng contribution rate, hindi mababangkarote ba SSS sa hawak niyong total asset? Sa ngayon kasi, based on our actuarial valuation ng 2011, I suppose na actuarial valuation, ang tinataya ang haba ng buhay ng ating pondo ay hanggang 2039. So, 2039. Yes, ilang years lamang po yan. Na kung titingnan natin, ay ang talagang ideal sana na haba ng buhay ng isang pension fund ay 50 to 70 years, no? Kasi para yung mga bagong pasok ngayon, bagong graduate, pag nila, sali nila sa workforce, siyempre, asahan nila after 40 years, kung 20 years old sila ngayon, 40 years down the road, may maaasahan silang tatanggapin from SSS. So, kaya ang ating namang hangad ay talagang palawigin ang haba ng buhay ng ating pondo. Magkano yung contribution rate ngayon ng mga member? Ang contribution rate ngayon ay 10.4%, na kung saan ang share ng employer ay 7.07, ang share ng employee ay 3.33. Ganun po. At ano po Ma'am Marisu, ano po yung mungkahi na reasonable naman po sa mga member? So, ito nga po ang natuwa ko kami dahil nabanggit nga ng Pangulo sa reform agenda natin ay minumungkahi natin na taasan ng 0.6% lamang para from 10.4 magiging 11%. Parang ira-round yun na sa 11. Round off. So, tulad nga nung nabanggit niya sa example na sa 10,000 na salary, ang ibig sabihin niyan, ang share ng membro ay 30 pesos na idadagdag sa kanyang contribution. Samantalang ang employer din, ganun din, another 30 pesos. Na dagdag sa contribution. At bukod dun po, Igan, yung nabanggit din ng Pangulo, yung ating salary credit sa pinakamataas ay itataas ng 1,000. So mula 15,000 na salary, magiging 16,000 na ang maximum salary. So napaka-unrealistic na nga yung sinasabi na yan ang maximum salary. Kung tutusin, yan ang entry level lang ng karamihan sa ngayon. Okay, Ma'am Marisu, eto na, mabilis. Ano namang magiging kapalit ito sa miyembro? Well, ang magiging effect niyan ay 7% increase dun sa benefit ng ating mga members. So kahit yung mga nag-apply ng sickness, ganyan, maternity, yung mga short-term benefit, may impact kaagad yan. Tapos lalo na sa pension din. Paano ito mapapatupad? Through Congress ba o by mere executive order? Executive order ng Pangulo. Ng Pangulo. Wala naman tayo nakikitang tutol sa mga pribadong empleyado rito. Ito naman ay dumaan sa consultative meetings, kaya pumayag na yung ating mga employer. Basta maibabalik lang sa kanila through benefits, di ba? Ano po? Basta maibalik lang through benefits at hindi mahirapan sa pagpila, pag-apply, alam nyo na. So, meron talagang dagdag na benepisyo. Yes, ma'am. Maraming salamat. Good luck po. Kailan ho ang effectivity nito? Wala pang kasiguran, pero na ulinigan ko parang yata. Okay. Ingat po kayo. Good morning. SSS Vice President for Public Affairs and Special Events, Marisu Bugante.